Ano ba ang gamit nito? Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon sa Germany, mayroong pamilya na binubuo ng 7 anak at ng 2 nilang magulang. Ang pamilya nila ay mahirap lamang. Ang ama nila ay nagtatrabaho sa post office at maliit lang ang kanyang sweldo. Ang ina naman nila ay nanggaling sa mayamang pamilya at magaling siyang mag-ipon ng pera. Mabait siya at inaalagaan niya ng husto ang kanyang mga anak. Ang tanging problema, talagang napakakuripot niya. Hindi niya nakikita ang kahalagahan ng pagbili ng isang bagay na hindi pa niya alam ang gamit. At palagi niyang tinatanong kung, ano ba ang gamit nito? Ang pampito at bunso sa magkakapatid na si Hansi ay malambing at mapagmahal na bata. Mahilig siyang maglaro at sumayaw, pero ang saway ng kanyang ina ay madalas magpalungkot sa kanya. Lahat ng mga anak nila ay lumaki sa paniniwalang lahat ng bagay ay may kaukulang gamit. Maliban na lang kay Hansi. Hindi nagtagal at sumapit na ang Pasko at sabik na nga ang mga bata. Ang mga pie na ito ay tiyak na masarap! Inay, gumawa rin po tayo ng chocolate cake. Medyas para kay Jamie. Isang bagong school jacket para kay Ellen. Ayos na! Ito na ang lahat ng kailangan nila. Sabik na po akong makita ang maningning at maganda nating Christmas tree. Pagkarinig nito, mas lalo pang natuwa ang mga bata. Inay! Inay! Kailan po kayo maglalagay ng Christmas tree? Ano? Ngayong taon naisip kong hindi naman talaga natin kailangan ng Christmas tree sa Pasko. Kaya hindi na ako bibili. Anong ibig mo sabihin? Mahal, wag mo naman sanang itong ipagdamot sa mga bata. Bibili tayo ng Christmas tree ngayon. Tapos ang usapan. Umalis ang kanilang ama at iniwan ang ina nilang naiinis. Matuturing pa rin namang Pasko kahit wala tayong Christmas tree. Para sa kanya, tama ang pasya niya. Kaya maninindigan siyang hindi bumili ng Christmas tree. Ang asawa naman niya, inakalang nagbibiro lang siya sa sinabi niya. Tiyak niyang hindi naman ganun kalupit ang asawa niya. Napangiti siya dahil alam niyang bibili pa rin ito ng Christmas tree. Labis na nalungkot ang mga bata nang malaman ito. Si Hansi ang pinaka-naapektuhan sa kanila. Sa paglipas ng araw, mas lalo silang nalugmok at nalungkot habang papalapit na ang Pasko. Abala ang ama nila kaya di niya ito napansin. Pero napansin ito ng kanilang ina at siya'y nalungkot din. Dapat ba akong bumili ng Christmas tree? Hindi. Wala naman kaming paggagamitan nito. At sa paraang ito, nakumbinsi niya ang kanyang sarili at hindi na inisip pa ang Christmas tree. Isang araw bago ang Pasko, talagang napakalungkot ni Hansi. Kakauwi lang niya galing eskwela at umaasa pa rin siya na makakita ng isang maningning na Christmas tree na puno ng mga ilaw at magagandang palamuti. Hindi na tama ito! Kung ayaw ni Inay ng Christmas tree, gagawa na lang ako! Kaya imbis na umuwi, pumunta si Hansi sa gubat para makahanap at makakuha ng pinakamagandang puno roon. Nakarating na siya at nagsimula na ring maghanap ng puno. Nakakita siya ng isang natumba ng puno at sinubukan niya itong kunin. Pero napakaliit niya para mabuhat ang punong ito. Pambihira naman! Ang punong ito'y tamang-tama na para sa amin. Sana lang ay may tumulong sa akin. Pagkasabi noon, isang malaking squirrel ang lumabas sa butas ng puno. Tiningnan nito si Hansi. Nagulat na gulat naman. Tumalon ito sa kanya. Kumusta, Ginoong Squirrel? Oh! Tumalon ang squirrel at inalok siya nito ng walnut. Para sa akin ba ito? Naku, maraming salamat! Nagsimula ng tumawa ang squirrel. Ganon din itong si Hansi. Pasaway na squirrel ka! Makinig ka! Makakahanap ka kaya ng pwedeng tumulong sa akin na magbuhat nito? Tiningnan siya ng squirrel at umiling lamang ito. Oh, pakiusap! Alam ko naman na mabait kang squirrel, hindi ba? Iginalaw ng squirrel ang kanyang buntot at saka ngumiti. Tumayo ito ng tuwid at sumigaw ng malakas. Oh! Para saan naman ang sigaw na yun? Tinatawag niya kasi kaming lahat. Para sa amin! Para sa amin! Tuwang-tuwa si Hansi na makita ang napakaraming mga duwende. Tama ang hula niya na tinawag sila ng squirrel upang tulungan siyang buhatin ng puno. Sana lang,
meron kang magagandang palamuti para maging dekorasyon ng punong ito. Naku, wala. Sira na ang palamuti namin at hindi naman bumili si Inay ng bago. Grabe naman siya. Kung ganon, hindi na natin yun magagamit? Oo, hindi nga. Gawa na lang natin siya. Squirrel, tulungan mo rin kami, ha? At pinanood ni Hansi ang mga duwende at ang squirrel sa pangungulekta ng acorns, pine cones at berries sa gubat. Naglagay sila ng mga pisi sa dulo nito para maisabit ito sa puno. Ngayon, buhatin na natin ang puno para madala na natin ito sa bahay niyo. Hop, hop! Natawa na lang si Hansi sa sinabi nila. Masaya siyang tumakbo katabi ang mga duwende habang buhat-buhat nila ang mabigat na puno. Hansi, ikaw ay pampito sa magkakapatid at nakatira ka sa ikapitong kanto, tama ba? Oh, paano mo nalaman? Alam namin ang lahat. Alam din namin na maswerte ang numero bilang 7. Kaya ikaw ay talagang napakaswerteng bata. Alam mo ba ang sagot sa 7 times 7, ha? Hindi. Ang alam ko lang, 7 times 2 equals 14. Pero ano ba yun? Hindi pa naman yun napag-aaralan. 7 times 7 equals 49. Lagi mo yung tatandaan dahil swerte talaga yan. Samantala, alalang-alala naman ang ina ni Hansi. Malapit nang gumabi, pero wala pa rin si Hansi sa bahay nila. Oh, madalas siyang magpunta sa bahay ng mga kaibigan niya. Nawala pala sa isip ko, tsak napauwi na rin siya. Si Hansi ang pinakamasayang tumatalon, habang bit-bit-bit-bit nila ang puno palabas ng gubat. Lahat ng maliliit na hayop ay sumilip mula sa kanilang lungga at kumaway sa mga dumadaan. Ay, ang cute! Paalam, munting kuneho! Narating din nila ang kanilang bahay at ngayon ay gabi na. Nagsisimula na rin pumatak ang niebe. Simulan na nating lagyan ng palamuti itong puno, pwede? At ganito nila nilagyan ng palamuti ang puno, patalon-talon ng squirrel sa bawat sanga, upang isabit ang mga pine cone at acorn. Kinuha ng mga duwende ang berries at ginawa nila itong nagliliwanag na mapupulang kandila. Napakaganda na nitong puno! Talagang napakaganda nito. Napakaganda ng ginawa ng mga duwende at squirrel. Talagang kamangha-mangha ang Christmas string ito. O sige, umuwi na tayo ngayon sa mga bahay natin. Oh, uuwi na kayo? Maya-maya ay sasapit na ang Pasko at magdiriwang kami kasama ang aming pamilya. O sige, paalam Hansi. Sana'y magkita tayo ulit balang araw. Nang gabing yun, hinintay ng buong pamilya na umuwi ang kanilang ama. Napakalungkot ng lahat ng mga bata dahil wala man lang silang Christmas tree. Malungkot din ang ina nila habang nakikitang malungkot ang kanyang mga anak. Nandito na ako! Ang mahal kong pamilya. Bakit ang lulungkot ng mga mukha ninyo? Maliban sa'yo, Hansi. Oh, mahal ko. Yung tungkol sa Christmas tree. Labis na nakonsensya ang kanilang ina habang nakikitang malungkot ang kanyang mga anak. Hindi na niya nakayanan ang nararamdamang ito. Mga anak, patawarin niyo ako. Hindi ako bumili dahil sa tingin ko wala itong halaga. Patawarin niyo sana ako. Ano bang sinasabi mo, mahal ko? Nakita ko ang magandang Christmas tree sa labas. Oh, dapat ba isa itong sorpresa, ha? Medyo naguluhan naman ako sa nangyari. Nagtinginan silang lahat at tumakbo palabas. Lahat sila ay nagulat at namangha sa napakagandang Christmas tree. Ang pine cones ay naging kulay silver, habang ang acorns naman ay naging cute na golden bells. Maningning na ang mga nakasinding kandila at may maliit na bituing nagliliwanag sa may tuktok. Mga anak, ito na ang pinakamagandang regalong natanggap natin ngayong Pasko, hindi ba? Ayos! Yay! Oo, ito na nga. Hindi alam ng kanilang ina kung saan nanggaling ang Christmas tree, pero nagpapasalamat siya sa himalang ito ngayong Pasko. Habang tinitingnan niya ang mga masayang mukha ng kanyang asawa at mga anak, napagtanto niya ang mga nagawa niyang pagkakamali. At nangako siya sa sarili na hinding-hindi na siya magiging kuripot. Nang sumunod na araw, ikinuwento ni Hansi sa kanyang mga kuya at ate
ang tungkol sa mga duwende at sa squirrel. Pumunta sila sa gubat, dala ang malaking cake bilang pasasalamat. Pero paano natin sila tatawagin? Oh, may sinabi sila sa akin na maswerte raw. Siguro kung uulitin natin ito, lalabas sila. Ito ay, 7 times 7 equals 49. Naguguluhan ang mga bata, pero sinabi pa rin nila ito. Sabay-sabay nilang sinabi ito ng paulit-ulit, hanggang sa lumabas na ang mga duwende at squirrel. Masayang ibinigay ng mga bata ang cake at nagpasalamat sa mga duwende at sa makulit na squirrel. Sa pag-uwi ng mga bata, isa-isang niyakap ng ina ang kanyang mga anak at napagtanto niya na wala pa ring masasaya na makita ang pamilya mong nagagalak sa tuwa. Kung iisipin, ang Pasko ay tungkol sa pagsasama-sama ng pamilya, pagbibigayan at pagmamahalan sa bawat isa. Ito nga ang aral na itinuro ng squirrel sa kanilang ina.